gitna ng magulong lungsod, sa ilalim ng init na araw, isang simpleng kwento ng pagsusumikap at malasakit ang nagsimula. Sa kalsadang puno ng abala at mga taong tila walang pakialam, isang batang babae ang nagdala ng liwanag sa bawat palumot ng sampagita ng kanyang iniaalok. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nakatago ang bigat ng responsibilidad na dala ng kahirapan. Ito ang kwento ni Lani, isang sampagita girl na sa murang edad ay natutong harapin ang hamon ng mundo. At sa bawat benta ng kanyang bulaklak, nagsimula ang isang kwentong magbabago sa kanya at sa iba pang mga buhay magpakailanman. Sa isang mataong lugar sa harap ng malaking mall, isang batang babae ang naglalakad. Bitbit ang kanyang basket na puno ng mga sampagita. Ang ngiti sa kanyang mukha ay tila di napapagod, kahit ang init ng araw ay nagbabanta na tunawin ang kanyang lakas. Siya si Lani, isang sampagita girl. 16 na taong gulang at nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Ano ba? Huwag mo nga kunin paninda ko! Wika ni Lani habang pilit na kinukuha ang sampagita na hinablot sa kanya na 3 lalaking binatilyo. Kilala ang mga itong magnanakaw sa kanilang lugar at madalas sa mambuli ng mga batang nagtitinda. Sa tagal na ni Lani na nagtitinda sa kalsada, ay kilala na niya ang bawat tao doon, lalo na ang mga malalaki ang atraso sa publiko. Bakit ha? Matapang ka na ba? Sambit ng lalaking hila-hilang kanyang paninda. Kaya naman masinawakan ito ng mahigpit ni Lani. Ito na lamang ang kanyang natatanging pagkakakitaan para makagawa siya ng kanyang project kinabukasan. Ang sampagita kasing tinitinda nito ay hango niya lamang galing sa kakilala ng kanyang ina. Nakakakuha lamang siya ng komisyon na 2 sa bawat 20 pesos na mabenta niya. At dahil nga wala namang ibang pagkakakitaan ng pamilya nila, ay kailangan niya magsumikap na mapaubos ito. Kapag kasi napaubos niya ang halagang 2,000 sampagita, ay kikita siya ng 100 na napakalaking bagay sa kanila. Bukod sa makakabili siya ng mga kagamitan para sa project niya, ay makakabili din siya ng bigas at kaunting ulam. Ano bang makukuha niyo sa sampagita ko ha? Galit na wika ni Lani sa mga ito habang tulo ang uhog ng umiiyak. Mababa lamang ang kita ko dito. Bakit hindi kayo maghanap ng pagkakakitaan ninyo? Galit na wika ni Lani. Ano? Sige, gusto mo isumbong kita sa pulis? Wika pa ng isang binatilyong kasama nito. Hindi mapigilang napaiyak na lamang si Lani dahil pinipilit na rin nito ang kanyang braso. Tinatadyak-tadyakan at sinusuntok pa siya para lamang maagaw ang sampagitang hawak niya. At ano namang isusumbong mo ha? Masama na ba magtinda ng sampagita? Pabalik naman itong sagot na naging dahilan para sampalin siya. 3 ang binatilyong nandoon. 2 ang pilit na kumukuha ng sampagita niya at ang isa naman ay look out kapag may nagsumbong at dumating na barangay o pulis. Alam mo naman bawal dito magtinda sa bangketa, hindi ba? Kaya dapat alam mong kami ang hari dito. Sigaw pa nito kay Lani. Maya-maya lamang ay may dumating na mga pulis. May nakapagsumbong kasi na may gulo sa tapat ng isang mall. May parak! Wika nito sabay takbo at tulak kay Lani. Dahil nga hindi naabutan ng mga pulis ang mga wanted na binatilyo, ay si Lani na lang ang kanilang dinala sa presinto. Wala po akong kasalanan. Takot na wika ni Lani. Huwag ka mag-alala, hindi ka naman namin sasaktan. Gagamutin pa nga namin ang mga sugat mo. Kailangan lang namin ng witness at report sa nangyaring insidente ngayon. Pagpapaliwanag ng isang babaeng pulis. Ayos ka lang ba?
Tanong ng isa sa mga pulis na dumating. Opo, ayos lang ako. Wika ni Lani habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Puno ito ng mga pasa at sugat sa katawan. Ang tinda rin nitong sampagita ay nagkalasog-lasog na. Hinawakan ito ng isang pulis sa braso na siya nagbigay sakit kay Lani. Aray! Wika nito, agad na binitawan ng pulis ang kanyang braso at itinaas ang kamay. Pasensya na. Wika nito sabay angat sa manggas ng uniforme nito. Tumambad sa kanila ang malaking pasa gawa ng pagpupumiglas ito sa mga masasamang tao. Pagdating nila sa presinto ay agad na binigyan ito ng paunang lunas at gamot na rin para gamutin ang mga ito pag uwi sa bahay. Pati rin ng mga pulis ang kahirapan nito sa buhay dahil sa itsura nito at pananamit, kaya naman pinagsabihan na lamang nila ito na bawal ang magtinda sa bangketa. Bagamat tumango si Lani ay alam niyang mauulit muling mahuli siya ng mga ito. Wala kasing ibang pwesto na mabili kundi yun lamang sa tapat ng mall. Siya kasi ang unang nadadaan ng tao bago pumasok, kaya naman mas gusto niya doon pumesto. Hinatid siya ng patrol car at naupo na lamang sa labas ng kanilang bahay. Problema ni Lani ang 2,000 na kailangan niyang bayaran kay Aling Minda, ang may-ari ng paninda. Bukod sa hindi niya nakuha ang komisyon na dapat ay ipambili niya ng project at ulam, wala tuloy siyang napakinabangan kahit 5 duling sa nilalako niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lani. Nang madaanan siya ni Aling Ising, ang kanilang kapitbahay, may bitbit itong mangkok at isang baunan. O Lani, nandyan ka pala. Kamusta ang pagtitinda mo? Makikiabot na rin pala ito. Kanin at ulam para sa inyo ng mama mo. Pakiulit po? Ang sabi ko, makikiabot naman ako nitong kanin at ulam para sa inyo ng mama mo. Bakit? Nabuhayin naman ng loob si Lani at ngumiti. Maraming salamat, Aling Ising. Hulog po kayo ng langit. Wika nito at inamoy pa ang ulam na dala ng ginang. Bakit? May nangyari ba? Tanong ni Aling Ising, kaya naman sinimulan na ni Lani na ikwento ang mga pangyayari. Hayaan mo at may awa ang Diyos. Bilog ang mundo, Lani. Kaya magsisikap ka sa pag-aaral mo. Wika ni Aling Ising. Maya-maya pa ay may kinapa ito sa kanyang bulsa. Ano pong hanap niyo? Yung sukweto ko kanina. Nalimutan ko kung saan ko nailagay. Wika nito. Ay, ayon, saglit. Dagdag pa nito habang dinudukot ang pagkalalim na bulsa na short nito. Sapat na ba ito para makabili ka ng kagamitan para sa project mo? Opo! Maraming salamat po, Aling Ising. Wika ni Lani sa napakasayang boses. Agad na nagpaalam ang dalawa sa isa't isa at si Lani naman ay pumunta na sa bayan para bumili na school supply. Sobra ang awa na nararamdaman ni Aling Ising para sa mag-ina. Ang ina nito ay isang PWD, kaya naman si Lani ay nagsusumikap sa araw-araw na magtinda na sampagita para lamang may pambaon sa eskwelahan at pagkain sila ng kanyang ina. Kaya naman kung may sosobra kila Aling Ising, ay agad niyang inaabot dito. Sa kabilang dako, si Mang Ben, isang matagal na security guard sa mall, ay tahimik na nagmamasid kay Lani. Tuwing nasa labas ito, maraming beses na niyang nakita si Lani sa labas ng mall, nag-aalok na sampagita sa mga dumadaan. Ngunit, nang araw na ginulo ito ng mga binatilyo, ay iba ang gwardya na naka-assign sa entrance ng mall na pinagtatrabahuhan niya. Bagamat bawal ito doon, ay hinahayaan niya na lamang minsan. Hindi naman pwedeng lapitan ito ni Mang Ben sapagkat bago lamang siya at monitor pa siya ng management. Kapag naman nakikita niya ang bata ay naalala niya ang kanyang anak na nasa kustodiya na ng kanyang asawa. Mag-isa na lamang si Mang Ben sa kanyang buhay.
Matagal na kasi siyang hiwalay sa kanyang asawa dahil sa sumama ni ito sa ibang lalaki na nakahulugan nito ng loob. Ipinagkait din sa kanya ng korte ang kanyang anak dahil menor de edad pa ito at wala pa siyang sapat na kita para buhayin ang bata noon. Mula noon ay nagsumikap siya na makapasok bilang gwardya. Dati kasi siyang isang construction worker na kung kailan lang may tawag ay doon lamang siya may trabaho. Hawig ni Lani ang kanyang anak, kaya naman sa tuwing makikita niya itong nagtitinda sa tapat at naka-uniforme na pumapasok sa eskwelahan ay lagi niya itong pinagmamasdan. Sa tuwing may manguhuli ng mga tindero at tindera sa bangketa ay sinasabihan niya agad ito at pinatatakbo para hindi mahuli. Malaki kasi ang multa kaya naman hindi pwedeng mahuli ang bata. Bukod pa doon ay kukunin din ang kanyang paninda na sa tingin ni Mang Ben ay sapat lamang para sa kanyang pamilya. May utos din mula sa head office sa paalisin ang mga tindero at tindera na walang permit. Pero sa halip na sundin ito ng walang tanong, may naisip na ibang paraan si Mang Ben. Neng, magkano isang piraso ng sampagita? Tanong ni Mang Ben, isang hapon habang tinatapos si Lani ang kanyang paglalako. 5 piso po bawat isa, kuya. Sagot ni Lani sabay ngiti. Bibilhin ko na lahat ang dala mo. Ilang piraso ba yan? Tanong muli ni Mang Ben habang binibilang ang laman ng basket. Nagulat si Lani. Hindi pa nangyari na may bumili ng lahat ng kanyang tinda sa isang iglap. Naku kuya, sigurado po ba kayo? Hindi po ba masyadong marami? Oo naman. Sigurado ako. Ito ang bayad. Sagot ni Mang Ben habang inaabot ang pera. Pero pagkatapos mo ibigay ang mga ito, huwag ka na muna bumalik dito sa mall ha. Hindi kasi pwedeng magtinda dito. Pagpapaalala niya dito. Hindi naman makatingin ng diretso si Lani, kaya naman batid ni Mang Ben na babalik pa ito kahit sinabihan niya. Nabahala si Lani sa sinabi ni Mang Ben pero ngumiti na lang siya. Sige po, maraming salamat. At sa araw-araw na paglalako ni Lani, ganito lang ang nangyayari. Bibilhin ni Mang Ben ang lahat ng kanyang tinda at sasabihin sa kanyang huwag na magtagal sa lugar. Hindi alam ni Lani na ginagawa ito ni Mang Ben dahil sa mahigpit na bili ng kanilang head office. Ayaw niyang paalisin si Lani ng direkta dahil alam niyang mahirap ang buhay nito. Lumipas ang mga taon at dahil sa sipag ni Lani at suporta mula sa kanyang mga magulang, natupad ang kanyang pangarap. Naging isa siyang cardiologist, isang tanyag na doktor sa puso. Hindi na niya muling nakita si Mang Ben mula nang tumigil siya sa pagtitinda ng sampagita. Ngunit ang kanyang kabutihan ay nanatili sa puso niya at palagi niya sinasabi sa sarili na balang araw ay gagawa rin siya na mabuti para sa iba. Isang araw, habang abala si Lani sa kanyang klinik, dumating ang isang pasyenteng isinugod mula sa emergency room. Siya ay isang matandang lalaki na inatake sa puso. Mabilis sa kumilos si Lani at sa gitna ng operasyon, doon niya napagtanto kung sino ang kanyang pasyente. Si Mang Ben. Pagkatapos sa matagumpay na operasyon, dumalaw si Lani sa kwarto ni Mang Ben. Nakahiga ito, mahina, ngunit gising na. Kamusta na po kayo, Mang Ben? Tanong ni Lani. Hawak ang kamay ng kanyang dating tagapagligtas. Nagulat si Mang Ben. Doktora, ikaw ba si Lani? Yung batang nagtitinda ng sampagita dati? Tumango si Lani at may luha sa kanyang mga mata. Opo, ako nga po. At kayo po ang tumulong sa akin noong panahong yon. Hindi ko po makakalimutan ang inyong kabutihan. Napaiyak si Mang Ben. Hindi ko akalain na ikaw pala ang magliligtas sa buhay ko. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi noon ang totoo. Bawal talaga ang pagtitinda sa mall kaya't
binibili ko na lang ang mga sampagita mo para umalis ka na. Walang anuman po, Mang Ben, sagot ni Lani. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi ko naabot ang pangarap ko. Ngayon, ako naman po ang tutulong sa inyo. Wala na po kayong kailangang bayaran sa ospital na ito. Isa po itong utang na loob na matagal ko nang gustong mabayaran. Napuno ng pasasalamat ang puso ni Ma'am Ben. Ang kanilang kwento ay naging patunay na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay maaaring magdulot ng napakalaking pagbabago sa buhay ng iba. At sa bawat araw na lumilipas, pareho nagpapatuloy sina Lani at Mang Ben na maging inspirasyon sa mga taong nakakasalamuhan nila. Pinapatunayang ang malasakit at pagmamalasakit ay palaging nagbubunga ng kabutihan. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!